Sa rekomendasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipatanggal ang EDSA busway para gumaan umano ang bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA, ay hindi naman ito sinang-ayunan ng Department of Transportation o DOTR. Paniniwala ni MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes sa pagpapalawig ng DOTR sa kapasidad ng MRT ay mas pipiliin na ng mga mananakay ng bus carousel ang sumakay ng tren, kaya't mas magkakaroon na ng espasyo ang EDSA kung tatanggalin ang busway. Dagdag pa niya, mas maraming istasyon ng MRT kung ikukumpara sa EDSA busway, kaya't mas maging hawa umano itong gamitin ng mga commuter. Depensa pa niya, ang rekomendasyon na ito ay hindi pagbibigay pabor sa mga pribadong sasakyan, kundi pagiging praktikal pagdating sa transportasyon. Sa pahayag naman na inilabas ng DOTR ay inilahad nito ang mabisa at epektibong serbisyo ng EDSA busway pagdating sa mga commuter. Ayon sa DOTR, ang 23 istasyon sa busway ay magdamagang operasyon, handog ang ligtas at pinakamabisang opsyon ng pagko-commute para sa mga commuter. Batay sa datos ng DOTR, nasa 63 milyong mananakay din ang naitala nito noong nakaraang taon. Sa unang buwan naman ng bagong taon ay naitala nito ang mahigit 5 milyong commuters. Git ng netizens, tanging commuters lamang ang tunay na nakakaalam sa benepisyong hatid ng EDSA busway, kaya't ang kagustuhan umano na ito ni Artes ay magbibigay pasakit lamang sa pampublikong transportasyon. Paglalaban pa ng ilan, tanggalin man ang busway, ay magiging traffic pa rin sa EDSA dahil sa dami na rin daw umano ng pribadong sasakyan sa bansa ngayon. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.